Hello. So, what's up? So, ngayon lang ulit tayo nakapag-video. So, medyo matagal na yung mga pinaka-last video natin, no? So, ngayon, papakita ko lang ano na ba yung naging update ng portfolio ko, ano ba yung mga nangyari during August. So, sobrang tagal na kasi yung hindi natin pagpa-vlog nung gawa natin. Nawalan din kasi ako ngayon ng internet eh. Tapos, ayun, wala naman masyadong ganap eh. Meron tayong mga losses. Okay, so hindi natin yun na na vlog or nagawan ng video. Pero ayun, still surviving pa rin naman yung account natin. So positive pa rin tayo nung August. So September din almost positive pero medyo mahirap yung market nung September. Meron tayong mga losses pero papakita ko sa inyo yung August natin ang performance. So lahat naman naka-journal, okay? Yung mga ginagawa natin, journal naman natin yun. Always ako nagjo-journal entries and exit kasi kapag may mga vacant hours ako or after end of the month, nire-review ko yun eh. Kasi doon ako nakakakuha ng confidence, ano ba yung dapat kong gawin sa trading ko, ano yung mga mali kong nagawa at para dapat hindi ko na maulit. Okay? So, ayun. So, pakita ko ngayon ano ba yung nangyari nung August. Okay? So, August data. So, ito yung journal ko, guys. Makikita nyo. Ayan. So, August, ilan yung naging trades natin nung August? Okay. August. Ayan. So, meron tayong ilang trades. Meron tayong 15 trades. Okay? Dun sa 15 trades na yon sa August, medyo meron tayong talo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 losses. And meron naman tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na wins. So, kung titignan natin yung stats natin noong August, ayan. Medyo pababa lang yung nadagdag sa atin. So, meron tayong 47.35% gain during the month of August. So, meron tayong 14 trades. Okay, so yung journal natin medyo manual lang, no? Kasi wala pa tayong budget to subscribe. Yung gusto kong journal is yung trade sale eh. Okay? Ayun. So, meron tayong 14 trades. So, ang win rate natin is 53.3%. Okay? So, meron tayong 8 wins and 7 losses. Okay? So, trades tayo, dalawa lang yung naging setup natin. Ito yung 4H, sa 4H 3TP setup, tsaka 4H 2TP setup. Okay? So, almost lahat, ay hindi, lahat pala. Kasi, ay meron din 4. Ayan. Sa 4H 3TP setup natin, meron tayong win rate na 58.33%. Then, sa 4H2TP natin, meron tayong win rate na 50%. Okay? So, ito yung mga kailangan ko numbers. Ito yung nagbibigay sa akin ng confidence para ituloy yung setup at magkaroon ng confidence sa setup. Kasi, ano ba yung plano ko? Yun nga, yung plano natin is kapag nagkaroon tayo ng confidence doon sa setup, pwede natin siyang, ayun, lakihan na yung allocation natin or lakihan na yung volume natin. Pero hanggat ngayon, konti pa lang, hindi pa ganun yung confidence natin, nag-gather pa lang tayo ng data. Kaya, yun, pakunti-kunti, nagdadagdag tayo. Currently ngayon, nasa $100 per trade pa lang naman tayo eh. So, yun yung naging gain natin. Okay? So, chart, ayan. So, ilan lang yung gain natin, mababa lang to. Okay? So, meron lang tayong $68 na nadagdag doon sa trade natin. Okay? Or sa portfolio natin. So, it means positive pa rin tayo. So, ngayon hindi ko mapapakita ilan na ba yung total amount ng portfolio ko. Kasi, ayun, nakadata lang tayo ngayon. And, ayun,
ilang araw na tayong hindi nagkakaroon ng internet. So, yun lang naman. Sa mga trades natin, baka sa susunod na lang. Pero ganun lang din naman, pumapasok tayo sa nagtitrade tayo kapag meron ng setup, kapag wala tayong trade. So, yun talaga, pinapractice natin yung discipline natin sa trading. Okay, so, pero minsan talaga hindi mapigilan no, na naiinggit ka kapag nakikita mo yung mga gain ng mga kasama mo. So, meron akong little circle. So, dati momentum kasi yung tinitrade ko ngayon is trendline trading na. So, medyo swing and bihira lang yung setup lumabas. So, kapag lumalabas lang siya kapag may trendline break na. So, hanggat wala, sideways tayo and observe lang tayo sa market. Pero, ayun, yun naman yung pinapractice natin yung karoon ng ganong disiplina. Kasi long term naman yung perspective natin. So, minsan lang din talaga kapag nagkakaroon ka ng series of losses, hindi or darating sa'yo na magda-doubt ka rin. Da-doubt ka sa setup. Okay? Pero hanggat na-journal natin, nakikita natin yung numbers, siguro baka along the way, kaya natin na magdagdag. Kasi doon ako nakatingin sa numbers. So isipin mo na lang kapag nasa 500,000 capital na tayo. So medyo malaki-laki yung 43% na gain. And for me, yung August ko is pangit pa yung performance ko doon. Kasi marami rin ako doon na pinakawalang gains. Okay? So, meron ako doon na nagbenta ako, tapos mas umakyat palalo. Okay, meron din naman doon na paaga ako ng benta, hindi ko finalo yung setup. Inuna ko or priority ko yung gains kesa matapos yung sayaw ng setup. Pag sinabi ko sayaw ng setup, hanggang matapos or magbigay na siya ng sell signal. So, inunahan ko. So, normal lang naman yun, lalo na sa journey natin. Marami tayong ganong experience hanggat maaari. Yun naman yung kailangan natin mabawasan. So, currently, buhay pa naman, no, from $200 na account, no, and hoping na sana mapalaki pa natin. Pero every year hanggat maaari, ayun. So, magdadagdag tayo ng allocation per trade. No, ngayon, tatapusin lang natin yung taon na nasa $100 per trade tayo. Okay, and tingnan natin ano yung magiging result. And along the way, hanggat maaari. So, ang pinaka-target ko makapag-trade ng $1,000 per trade. Then, kapag dumating na tayo sa point na yon na nakuha na natin yung mental wallet, yung hindi na tayo nasasaktan, mag-cut loss kapag na-hit yung cut loss natin sa $1,000 na trade, siguro saka tayo magle-level up. Pero ayun, konti-konti natin. Siguro next target ko is from $200, $250 hanggang mag-500. Then talon tayo ng 1,000. Okay? So, ganun siya. Ganun ko siya tina-target. And along the way, kapag na-meet natin yung ganung target, siguro all goods na tayo doon and nagdoon na yung confidence natin. Hanggat maaari, pinipigilan ko yung sarili ko na mag-trade ng ibang setup to master lang tong setup na to. And by the way, sa mga nagtatanong or kung napapanood nyo itong video na to, saan ko ba kinuha yung setup ko? Panoorin nyo na lang si Tory Trades. So, sa kanya ko nakuha yung setup. And for me, mas gusto ko yung setup niya kasi chill lang, simple. Ayoko rin kasing minomonitor yung setup. Then, kaya din nag-click sa akin yung setup na to kasi ang idea ko is masakyan yung big moves. Which is, ayun, yung trendline trading. The more na fina-follow mo yung trendline, the more or may possibility na masakyan mo yung big moves. Paano ko ba siya bakit papakita ko sa inyo?
So, yung setup ko, so example, ito. Nagkaroon ako ng trades dito kay kay Dogs. Si Dogs. Ayan, si Doge. So, si Doge, ito siya. Okay, ito ano ba yung setup? Si Doge. Okay. So, si Dogs, ito. Meron ako dito pala. So, chart. So, ayun din, kasama din to sa mga journey ko is to tawag dito. Kasama sa journaling ko is mag-screenshot nung mga trades ko kasi binabalikan ko to along the way. Ano ba yung itsura nung pattern or ano ba yung naging itsura nung malaki yung naging gain ko compared sa hindi. Okay. Ayan. So, ito yung trade ko kay Doge. So, saan ko siya kinuha? Ito yun. Okay, tanggalin muna natin yung mga drawings. So, nakikita ba? Teka lang, check ko lang. Okay. So, si Dogs, ito siya. Dito ko siya nakuha nung nag-break tong part na to. Area na to. Okay, ayan. Alam ko yan. Ito yun. Yan. Tingnan natin. Tama ba? Okay, ayan. Okay. So, ito yun. Kinuha ko siya sa part na yan. Okay. Ayan, itong area na to. Ayan natin yan. Okay. Si Dogs. Kapalan natin ng konti ang color. Ayan. Then gawin natin red. So, si Dog, ito siya. Kinuha ko siya. Pero kasi sa trading, itong setup na to, meron kang two choices paano ka magbebenta. Okay? It's either sa parallel resistance or sa trend line break. So, pag sinabi natin parallel resistance, so sa trading kasi, meron tayong tinatawag na support and resistance. Paano ba yon? Okay? So, sa trading, ayan, meron tayong tinatawag na support. Ito yun. Okay. Ito. Ang support, ito kung sa baba. Okay. Text. Ito yung support. Ayan. Then, meron din namang resistance. Okay. Ayan. So, ang price is nagbabounce lang yan. Saan na ba yung pang-drawing dito? Okay. Saan na yun? So, ang price, ganito lang yan. Taas-baba lang yan. From here, babagsak siya dito. Okay? Tataas dito. Babagsak dito. Tataas dito. Ayan. So, ang support and resistance, ayan. Ito yun. Kung saan nauuntog yung presyo and saan naman na sumasalo. So, isipin nyo na lang yung ceiling and yung floor. So, sa floor, doon nagbabounce yung price and sa resistance naman, doon nauuntog yung price. So, kapag nauuntog doon, kapag dumarating yung price doon, bumabagsak yun yung resistance. So, dito, sa setup natin, kino-consider din natin yung resistance. Pwede kang magbenta sa resistance or sa trend line breaks. Okay? Yan. Tanggalin lang natin ito. Okay? So, dito, sa setup natin, ito yung nakita natin na resistance. Okay, itong area na to. Yan, yung area na yan. Tawag dyan. For me, yung area na yan is resistance. So, pag sinabi nating area, or zone yan. Hindi yan specific. So, pwede ka magbenta sa part na yan, pero minsan hindi umaabot dyan sa tuktok. Minsan dito lang, sa gitna. So, bumabagsak na yan. Ang idea ko is magbenta kapag
dumating dito, okay, sa area na yan. So sa area, ayan, sa area na yan. So kaya dito sa part na to, nagbenta na tayo lahat. Pero meron dalawa yung naging selling natin. 50% nagbenta ako dito sa area na to. Ayan. Itong area na to. Ayan. 50% nagbenta tayo dyan. Ayan. Kasi for me, it's also a resistance. Minsan, ang price is after nyo dyan, nauuntog. So, para hindi hindi ako manghinayang na minsan kasi kapag nagbenta ka, umaakyat pa yung presyo, nanghihinayang ka. Minsan naman, kapag hindi ka nagbenta, okay, bumabagsak yung presyo and manghihinayang ka rin doon kasi hindi ka nagbenta dapat nagbenta ako. So, para lang maayos yung psychology ko, nagbenta ako ng 50%. So, anything na kapag nagbenta ng 50% dito, kapag bumagsak siya, magbabago yung thinking mo. At least, buti na lang nagbenta ako sa area na doon. At least 50% nagbenta ako. Okay? Kasi hindi mo din alam kung tataas pa siya or babagsak siya. Okay? Kaya nagbenta ako ng 50% dyan. So, another way ng pagbebenta natin is yan, trend line break. Okay? So, yun yung tinatawag nating safety line. Okay? So, ayun, dito hindi pa siya na-break, nagbenta na tayo ng 50%. Okay? Kasi, kung mababasag man siya, it means pababa yung gain natin. At least, nagbenta na tayo ng 50% dito. Pero kung tumaas pa siya, edi good. Okay? Kasi, at least, may tiniwan tayo ng 50% para masakyan yung buong trend. Okay? So, ayun nga, kagaya na sabi ko, yung setup natin, meron tayong two-way selling. So, first is the sa resistance or parallel darbox and kapag na-break yung trend. So, dito sa ginawa natin, hindi na natin inantay na ma-break pa yung trend. So, nagbenta tayo here. So, benta tayo dito, itong part na to, ayan, and nagbenta rin tayo dito sa area na to. Then, umakyat pa siya, and we're all goods kasi pinalo lang naman natin yung naging plan natin. Okay? I mean, na-follow lang natin. Ayun. So, kagaya na sabi ko, hindi ko pa totally perfect yung setup natin. Marami pa rin akong tawag doon or inaaral pa natin, okay, yung confidence sa pasok, pag-buy, and confidence sa pagbebenta. Okay, so meron din naman doon na hindi ako nagbebenta and nauwi lang siya sa break even. Okay, so yun yung mga inaaral pa natin. Pero ayun nga, as long na finalo natin yung trading plan natin, the outcome okay na yon kung manalo man siya or matalo. Pero ayun, nandun pa rin naman tayo dun sa managing the risk. Okay, so yun pa yung mga inaaral natin. Okay, so for me, this is a long game. Hindi naman tayo nagmamadali. Pakunti-kunti kinukuha natin yung confidence natin. Okay, and for me, alam ko darating naman tayo sa time na yun. Huwag lang tayo magsasawa. So, that's why I'm documenting this journey. Okay? And gusto ko rin makita yung improvement ko sa sarili ko. Ano ba yung nagawa ng trading sa akin? Masyado tayong positive. Okay? Inana natin yan yung magiging result natin in the long run. Ano ba yung magiging outcome na itong pinagagawa natin? Okay? So, ngayon nakikita nyo yung journey ko. Okay? From losses. So, currently pa naman, simula nung ginawa natin yung vlog na to, hindi pa naman tayo nagkakaroon ng negative months. So, makikita nyo yun. Sana wag dumating yun, pero I'm ready naman. Okay? And ayun, kaya isa din yun pinaka magandang way kung mag-i-start ka, aralin yung trading, mag-uumpisa ka. Start small, gather data, then yun yung kasi yung magbuboost ng confidence sa'yo, yung data mo, kapag gino-journal mo, inaaral mo,
para bombahan siya or lagyan siya ng mas malaking allocation. Okay? So, September natin, hindi ko pa masyado naayos yung journal ko, pero at least positive tayo, nakita ko for our September. So, meron din dong mga, ayun, gain na siya, then nauwi lang sa losses or break-evens kasi hindi tumuloy. Which is, ganun talaga yung setup natin. Pinakapangit dito is kapag biglang, pagpasok natin, biglang nag-sideways. Okay? Ayun. Kaya, kung ano yung outcome, ganun talaga, finalo mo lang naman yung plan mo. Maganda lang dito is meron tayong possibility na masakyan natin yung bigger move kapag finalo natin yung pinaka trade plan natin. Okay? So, ayun lang naman. So, yun lang yung journey natin. Medyo matagal-tagal na hindi tayo nagkaroon ng video. Pero ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kahit hindi tayo nagbi-video, nandun pa rin naman. Everyday, nagche-check tayo ng market. Currently ngayon, ayun. So, pakita ko din. So, October na. So, sabi nila pag October, October. So, meron tayong mga entries ngayon. And very thankful tayo kasi in gain na sila. Pero bigla kasing pull back yung market ngayon eh. So, currently, BTC from start ng October. Ayan. So, BTC. Punta tayo dito from day. Okay. So, remove drawing. Ayan. So, start ng October, September. Ayan. 29. October. Ayan. October 1st. So, ang lakas agad ni BTC. Okay. So, for me, okay. Ayan. Bullish tayo kay BTC. Okay. And, ayun nga, sabi nila pag October is October. Okay, and malaki ang probability na green yung market mag-end yung October and November. Yung yearly data, meron tayong yearly data. So, pakita ko sa iyo. Meron tayo kasi dito tropahan or meron yung circle which is dun kami nagkukulitan. Okay. Back. Ay. Mali. Kita ko lang meron yata akong message noon. Okay, project. So, base sa data natin, ayan. So, kung nakikita nyo, ito yung data. Kita ba? Not sure. So, yearly. And for October, ayan. So, September, medyo pangit. Maraming red. So, based sa data, historical data, October and November, most likely positive si BTC. Okay, kung titignan nyo rin, October, dalawa pala yung nagiging red. And ayun, merong mas malaki. Okay, kung compare nyo, November, laki. So, bullish din tayo. Okay? Based on October nga pag sinabi nila. Then, kung titignan din kasi natin yung BTC, above 100 MA siya. Okay? And meron siyang series ng higher high and higher low. Tuloy-tuloy yan. So, ito is, itong area na to, tuloy-tuloy. From low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, baka ito is the higher low, then gumawa ng panibagong, ayan, high, ayan. So, baka ganun lang din yung gawin ni BTC. Okay. Ayan, baka ganito lang siya. Taas, gawa siya ng higher high. Ay, baka bisitahin yung 150. Not sure, pero gagawa siya ng higher high. Then higher low, higher high. Okay?
So, yun yung tinitignan natin. So, bullish tayo. Pero, ready rin naman tayo kung anong gawin ni BTC kung mag break man siya, okay, naka-ready yung mga cut loss natin, maging negative man tayo for the month, ready tayo doon. Kagaya ng sabi ko, tinitignan natin to in a long term and we are still student of the market. Okay? So, importante dito, inaaral natin ano yung magiging outcome, ano yung saan ba tayo nagkamali. Okay? For us to improve. So, currently, ayun, meron tayong mga trades ngayon. So, siguro saka ko na ipapakita or ipapakita dito sa video kasi ayun, hirap ako ngayon sa internet. Kamusta na? Converge? Okay? So, yun lang. Ayun. Let's see and sana itong year is matapos siya ng positive. Okay, yung year natin. Okay? Yun lang naman. So, yun lang guys. And if gusto nyo matuto mag-trading, yun lang. Panoorin nyo lang yung video ko. Subaybayan nyo. Please subscribe. Okay? For more videos to come. Bye-bye.